Hi guys, so ito nga pala si Barako 175 na loaded. So kumbaga, ginagamit ko siya as my service or daily use na tinatawag natin. Pero loaded po siya. So ang specs nito, yung makina natin ay naka 73 yung piston at saka naka 70 yung stroke. So naka 29-34 yung valvula niya. So yan yung setup ng ating Barako 175. So equivalent of 291cc or 293cc. So yung sprocket niya pala, so pasensya na kayo kung sa Bisaya palago kayo, naka 16 at saka naka 37 po dito. So ito po lahat ng kanyang specs ng ating Barako 175. So guys, subukan natin siyang paandarin kung aandar ba siya sa kanyang load. So ito nga pala ang kanyang andar, mga loads. So susubukan natin siya na i-test drive mamayang gabi. So let's go. Ito na guys, at gumabi na. So susubukan natin yung Barako 175 natin na may load. I-test drive natin or kumbaga takbong pugi lang dahil gabi na ito. So ayaw nating makapagbulabog ng ibang tao sa paligid. Mapapagalitan tayo. So mga idol, samahan niyo ako sa aking munting pag-test drive dito lamang sa road ng Mega World. So halina kayo at salamat niya pala sa mga taong sumuporta sa akin at sa patuloy na nanonood ng mga video ko, lalo na sa pag-review natin ng ating mga motor tulad ng KRY Rossi 200. So ito guys, so review ko rin yung Barako 175 ko na mayroong load or pinalagyan ko ng load kung ano ba talaga yung kanyang takbo kahit mahina, pwede ba siyang hina lang, mahina lang yung takbo niya. So guys, huwag kalimutan mag like, subscribe, mag-comment na rin kung anong mga gusto nyong ipaabot sa akin at kung mayroon din kayong mga suggestion. So mga idol, maraming salamat po. So far siya mga loads, ang mga nakikita ko dito sa motor natin dahil mayroon na itong tinatawag na load. So kung titingnan natin, naka 70 yung stroke natin, saka naka 73 yung piston natin, so medyo malaki na talaga yon. At saka yung crankshaft natin is naka jacket, yun yung tawag sa gumawa ng Barako natin. At saka naka open pipe din tayo na NLK, binili din natin at saka nagpasadya tayo ng pipe. So sa nakikita ko ngayon, so pag mahina yung takbo natin, siguro ma-realize natin yung vibration niya. So I don't know kung ganito ba talaga yung motor pag malaki na yung load, no? So pero nung tinistingan nito ng rider, kayang tumakbo ng 180 to 200 km per hour ang Barako natin. So yan yung reading ng ng kanyang gadget na ginamit habang siya nag-test drive. Pero sad to say, wala tayong record kasi wala tayong gamit na pang-record kasi cellphone lang itong ginagamit natin dito sa ating mga review sa ating mga motorcycle. So mga idol, kung may mga suggestion kayo dyan kung ano yung magandang gawin natin. Okay, so far ngayon yung sprocket natin is naka 16 tayo sa rear, I mean sa engine natin, at saka naka 37 tayo sa rear
rear natin. So baka may mga suggestion pa kayo kung ano pa yung mga mabuting gagawin natin sa ating motorcycle. So nag-feel ko dito, ingat lang talaga tayo mga idol, lalo na pag ganito yung motor natin na medyo may kabigatan yung takbo niya. Isang piga mo nga lang, kahit mahina lang na bigay ng silinador niya, mafe-feel mo talaga ito na parang ano man tawag dun sa Tagalog, yung motor mo parang kung sa Bisaya pa mo, tanga din siya. Parang kumbaga tatalon yung motor mo. Kaya pag bumiga ka, para dahan-dahan lang, hindi mo siya talagang, sinubukan ko na to na bigain ng biglaan para talaga akong mahuhulog, o para akong mahuhulog sa motorcycle, sa barako ko. So kaya dito mga lods, tinisting ko naman siya na patakbuhin sa gabi para malaman ko din kung ano yung pinagkaiba niya sa takbuhan sa araw at saka sa gabi. So far, maganda naman yung kalalabasan ng load ng motor natin mga idol. Kaya alam naman natin, mas masarap kasi mag-test drive sa gabi kapag may load ng motor mo dahil malamig. So yung motor ko nga pala, mayroon na pala itong oil cooler na sadya ko itong lagyan para hindi talaga siya madaling overheat. So kasi inuwi ko pa ito minsan sa Escalante. So naman natin yung Escalante is Bacolod to Escalante ay nasa 94 kilometers. So ganyan kalayo ang tinatakbo ko. So yung limit ng takbo ko is nasa 120, yun lamang. So hindi na ako medyo malakas pa dyan kasi alam naman natin mahirap na yung daan kasi umuwi ko ng gabi minsan. So yun mga lods, pag may pa kayo dyan, huwag kayong mahiya tanong bakit, kasi palagi akong online dito sa YouTube. So sasagutin ko talaga lahat. Open din yung mga nagbabash sa akin dyan. Huwag kayong mawala ng ibabash, at sana maging masaya tayo sa ating pagbabash. So sa mga taong hindi naman ang babash, huwag natin silang gagayahin kasi wala yung itutulong sa kapwa natin mga riders at motorcycle owners. So guys, samahan niyo ako hanggang sa dulo at makikita natin chill lang yung takbuhan natin. Maraming salamat po mga lods.
So mga idol, dito na pauwi na ako dito. So hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat talaga sa inyong mga suporta. So see you for the next video sa mga pwede ko pang i-review na motorcycle tulad ng KRY natin at saka nitong Barako sa follow up natin na review, at kung matatapos yung isa ko pang motor na pinaludan ko din. So maraming salamat talaga sa inyo mga idol. Sana hindi kayo magsawang suporta sa akin, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe din naman kayo para may tulungan yung maliit ko pa na tahanan or ang YouTube channel ko. Maraming salamat and God bless you all.